Pero parang sobra naman ho yata yung parusa niya. Nagbiro lang naman ho ako eh. Wag sana kayong magsisi sa ginawa nyo sa akin mga bay. Lumingon ka ulit sa likuran natin. Tingnan mo, may sumusunod na sa ating malaking aso. Kwentong Takip Silim. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life survivor stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Magbiro ka na sa lasing at sa bagong gising, wag lang sa isang dayong may itinatago palang lihim. Yan ang leksyong hinding-hindi ko makakalimutan mula sa karanasan kong ito. Isang karanasang muntik nang maging mitsa ng buhay ko noon. Ako nga pala si Banjo, isang bagong taga-subaybay ng inyong programa na ngayon ay magbabahagi na rin ng sarili kong kwento. Nangyari ito noong mga huling taon ng dekada 80. Binata pa ako noon, nasa 3 taon ng kolehiyo at ilang hakbang na lang ay magtatapos na rin ako para maging isang ganap na guro. Pero dahil sa wala naman akong ibang maaasahang sumuporta sa pag-aaral ko noon, bata pa lang ako ay natuto na akong magbanat ng buto. Hiwalay ang mga magulang ko at may sari-sarili na silang pamilya ng mga panahong yon kaya't kailangan kumayod ako para maitawid ko ang sarili kong pag-aaral. Dahil doon, kung ano-anong trabaho na tuloy ang nasubukan kong pasukin, hanggang sa may mag-alok sa akin ng trabaho bilang construction worker sa road widening project noon sa lugar namin sa Cavite. Tuwing gabi ang duty na sobrang swak sa mga katulad kong nag-aaral sa umaga. Bukod doon, matindi rin ang pangangailangan ko nun sa pera. Kaya walang pagdadalawang isip kong tinanggap ang alok. Wala akong kaalam-alam na dahil pala rito ay mararanasan ko ang pinaka-nakakapangilabot na yatang pangyayari sa buong buhay ko. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Hoy paring Benjo, like ka na. Lagot ka kay Foreman. Sorry naman. Ngayon lang natapos klase namin eh. Visit kasi yung prof namin. Nanermon pa muna bago kami dinismiss. Bakit? Galit ba si Foreman? Sira hindi. Kinakabahan ka naman masyado. Pasalamat ka at medyo busy-busyan ngayon si Ka Ernie. Mukhang di naman yata napansing wala ka pa. Nasaan ba siya? Ayun oh, kausap yung bago. Uy, may bago? Oo. Oka raw ang pangalan. Pinakilala na sa amin kanina. Dayo raw yan. Galing pang Davao. Ah, probinsyano. Uy, gago. Huwag mong pagtitripan yan. Mukhang sanggang dikit ni Ka Ernie yan. Yari ka dun. O bakit? Wala naman akong sinasabi ah. Huwag ako pre. Alam na alam ko yung mga ganyan tingin mo, loko ka. Lahat na lang yata ng bagong pasok dito, pinatitikin mo ng mga biro mong kakaiba. Ano yan initiation mo? Sus, parang di naman nila ginawa sa atin yan nung tayo pa lang ang bago. Pinagtripan din naman tayo nun. Naalala mo? Pinaputol nila sa atin yung nakaharang na puno gamit yung mapurol na lagari. Meron naman palang chainsaw. Sobrang pagod ko kaya nun. Biglang natawa ang kasamahan kong si Louie noon nang ipaalala ko sa kanya kung paano kami pinagtripan ng mga nauna naming kasamahan noong bagong pasok pa lang kami sa site. Pero maya-maya ay napailing din siya. Alam mo pre, para kang hindi magti-teacher. Lakas mo man trip eh. Gumagaya ka pa sa mga yun. Aba, ganun talaga. Gantihan lang yan, no? Wala na tuloy siyang nagawa nun kundi ang mapakamot na lang sa ulo at bumalik na sa ginagawang pagtibag ng lumang semento ng kalsadang ginagawa namin. Nagsimula na rin naman akong magtrabaho noon, pero hindi ko pa rin napigilang mapasulyap ulit doon sa bago naming kasamahan
na mukhang hindi naman nalalayo ang edad sa akin. Pero napapangisi ako dahil itsura pa lang nito halatang napakadali ng pagtripan. Mukha kasi siyang inosente. Maliit lang itong lalaki, medyo payat din ang pangangatawan at halata rin sa kanya ang pagiging probinsyano dahil na rin sa pananamit niya. Mukhang wala pa siyang kaalam-alam dito sa syudad. Mukhang uto-uto, sabi ko pa noon sa sarili ko. Paring Louie, mamaya mo na tapusin yan. Break time na muna. Tara, kape. Wala nga akong baon eh. May extra ka ba dyan? Payosin na rin. Abat, nang buraot na naman. Oh, Break time namin noon. Inaabutan ko ng yosi at isang stick ng kape si Louie. Nang biglang may tumabi sa pwesto namin. Yun palang bago naming kasamahan. Yung dayong galing pa raw Davao. yan yung bago, di ba? Alakin mo rin. Hindi yung ikaw lang yung nambuburaot sa akin dyan. Siniko ko pa ng marahan si Louie at agad naman niya akong sinunod. Pre, oka di ba? Nag-iyosi ka? Ay, hindi na bay. Salamat na lang. Nakakahiya. Sus, hindi uso hiya-hiya rito pare. O eto pa kape, masamang tinatanggihan ng grasya. Ay, salamat. Ako nga pala si Banjo. Ito naman buraot na to si Louie. Wala ako kanina no ipinakilala ka ni Ka Ernie, ni Foreman eh. Galing pa kasi ako sa klase. Klase? Nag-aaral ka pa bay? Aba, oo. Kung hindi mo na itatanong pre, magti-teacher yung kasamahan natin yan. Sa isang taon, gagraduate na yan sa kolehiyo. Kaya naghahapik dito sa trabaho. Ay, ganun ba? Maganda yan bay. Sa totoo lang gusto ko nga rin bumalik sa pag-aaral. Kaya ako umalis doon sa probensya namin. Mas marami kasing oportunidad dire, ano? Eh bakit? San ba kayo sa Davao pre? Di ba paring Louie, taga ron din ang nanay mo? Oo pre, pero matagal na kaming hindi umuwi doon. Siguro may 10 taon na rin. Eh bakit naman? Nadala kasi si nanay. Paano, nung huling umuwi kami doon, buntis pa nanay ko sa bunso sana naming kapatid. Kaya lang, inaswang siya. Ngayon, nakunan. Inaswang? Loko. Baka naman mahina lang ang kapit ng bata. Ang laki-laki mo na pre, naniniwala ka pa sa mga ganun. Sira, naniniwala talaga ako doon. Dahil ako mismong nakakita sa dila ng aswang. Habang nakapasok sa puso ng nanay ko. Nang ipanganak nga niya yung bunso sana namin, nagulat kaming lahat dahil butas ang dibdib nun. Yung baga halos hindi nabuo tapos tuyot na tuyot ang dugo. Ikaw mismo ang nakakita? Aba, buti hindi ka kinain. Sira, ayaw maniwala nito. Uso naman kasi talaga ang aswang sa amin, kahit noon pa. Itanong mo pa rito kay O. Teka. Nasaan si Oka? Nandito lang yun kanina. Ayun, iniwan na tayo. Ikaw kasi, aswang ka ng aswang dyan. Hindi ko tuloy na pagtripan. Sinundan namin ang papalayong figura ni Oka na sa hindi namin malamang dahilan noon ay bigla na lang lumipat ng pwesto, dala ang yosi at kapeng ibinigay ko sa kanya. Naingayan yata sa amin ni Louie. Napailing ako. Mukhang mailap din pala ang isang yon. Ganun pa man, mga ilang sunod-sunod na gabi rin namin siyang kinulit ng kinulit ni Louie. Hanggang sa kahit papaano naman ay lumambot na siya at sa wakas ay nakikisama na sa amin. Sa totoo lang, nakalimutan ko na ngang gawin sa kanya ang ginagawa namin sa mga bagong pasok. Hanggang isang gabi. Mga pre, tara. Break time muna tayo. Hoy gago, 5 minutes pa oh. Sus, wala naman si Foreman. Kanina pa umalis. Mukhang may aaswangin. Nakita ko kanina may kasamang chicks eh. Matatagalan pa yun. Ganun? Lagi talagang umaalis ang si Ka Ernie pagpatak ng 10:00, no? Buti hindi nahuhuli ni engineer. Ayun oh, nandun sa may sulok, kanina pa balisa. Panay ang pagtingala dyan sa langit, pinagpapawisan pa. Ang hangin-hangin naman ang paligid. Ang sabi sa akin, kinikilabutan daw siya.
Napatingala rin tuloy ako noon sa langit dahil sa pagturo ni Louie. Doon ko lang napansing bilog pala ang buwan ng gabing yon. Ang ganda ng sinag nun. Kaya pala maliwanag ang paligid namin. Kahit na medyo malalayo ang agwat ng streetlights doon sa parte ng kalsadang ginagawa namin. Kinikilabutan at pinagpapawisan? Baka naman naiibak lang. Baka masama ang tiyan. Ewan ko dyan. Tara, lapitan natin. Ilang hakbang na lang ang layo namin nun sa pwesto ni Oka nang biglang humangin ng malakas. Ganon na lang ang biglang pagbaliktad din ng sikmura namin ni Louie dahil kasabay ng pag-ihip nun, nakalanghap din kami ng mabaho at masangsang na amoy. Amoy bulok. Parang may patay na hayop sa paligid. Pakiramdam tuloy namin nun ay hinahalukay ang mga tiyan namin. Kahit pa nakatakip na pareho ang mga palad namin sa sariling ilong at bibig para makahinga kami ng maluwag. Baho, putya. Oo nga, ano kaya yun? Uy, paring Oka, di mo ba naaamoy yung mabaho? Parang galing lang sa malapit. Ay, ha? Tara pre, lipat tayo ng pwesto. Huwag tayo rito, sobrang baho. Hinila ni Louie si Oka noon papunta sa kabilang bahagi ng kalsada pero dahil doon ay napansin kong tila nakasunod sa amin yung masangsang na amoy. Kahit yung ibang mga kasamahan namin napatakip na rin ang ilong at nagsimulang maghanap sa paligid kung saan yon nagmumula. Napalingon tuloy ako kay Oka. Doon ay mas lalong naging obvious sa paningin ko na nagbubutil-butil nga ang pawis niya sa noo at namumula ang kanyang mata. Hindi rin nakaligtas sa paningin ko na nakahawak siya sa tiyan niya na para bang sumasakit yon. Tapos, nahalata ko ring nahihiya siya dahil hindi siya makatingin ng diretso sa amin. Doon ako kinutuban na baka sa kanya nang gagaling yung mabahong amoy na nalalanghap namin. Pre, mukhang napaibak na nga yata si Oka sa salawal niya. Yun nga rin ang hinala ko. Kaso ba't ganun ang amoy? Amoy bulok. Ilang araw na bang hindi dumudumi yan? Malay ko. Para kaming timang na nagbubulungan ni Louie ng pasimple para hindi mahalata ni Oka na siya ang pinag-uusapan namin. Kaya lang maya-maya pa ay bigla niya kaming tinawag. Ay, mga bay, pagbalik ni Ka Ernie, baka naman pwede niyong sabihin na umuwi na lang muna ako. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko, mga bay. Ang sama ng tiyan ko. Ah, uuwi ka. Sige pre, walang problema. Sasabihan na lang namin si Foreman pagbalik niya rito. Ay, salamat bay. Pero may tanong pala ako. Ano yun, pre? May alam ba kayong mas malapit na rota pa uwi sa narerentahan kong apartment? Nabanggit ko na sa inyo ang pangalan nun, di ba? Baka kasi hindi ako abutin sa bahay. Masama talaga ang tiyan ko. Naku, tama nga. Umuwi ka na nga lang at baka dito ka pa magkalat. Pre, tamang-tama. May alam akong shortcut para makauwi ka ng mas mabilis sa inyo. Talaga? Saan? Halos hindi ako noon magkandatuto sa pagpigil ng tawa habang itinuturo ko kay Oka yung mas maiksing ruta pa uwi sa inuupahan niyang apartment noon. Ang totoo kasi niyan, hindi naman shortcut yon. Dahil kumpara doon sa regular na dinadaanan niya, ay mas mahaba ang daang itinuro ko at mas pasikot-sikot pa. Naisip ko lang bigla na noon ko na isasagawa ang pagbibiro ko sa kanya bilang initiation ng pagpasok niya bilang katrabaho namin. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko ng mga sandaling yon pero talagang tuwang-tuwa ako sa ginawa ko. Kahit si Louie, walang kaalam-alam tungkol doon, kundi pa ako umamin sa kanya. Taga Maynila kasi siya, habang ako naman ay tubong Cavite talaga. Kaya wala ring alam si Louie tungkol sa mga pasikot-sikot dito. Uy pre,
Sira ulo ka talaga. Ba't naman doon mo tinuro si Oka? Di ba palaging may mga tambay na nagiinuman sa kalyeng yun? Baka mapagtripan siya kapag dumaan siya doon. Hindi yun. Kung tahimik at maayos siyang dadaan sa lugar na yon, hindi naman siya aanuhin ng mga tambay. Nakailang daan na rin naman ako dun eh. Kahit na pre, di ka man lang naawa. Parang gustong gusto nang magbanyo ng tao eh. Baka mamaya, doon pa yun abutin. Sa sinabing niyo ni Louie, lalo pa akong natawa imbis na maawa. Para kasing bigla kong na-imagine kung paano abutin si Oka ng tawag ng kalikasan habang nasa daan. Ganun pa man, agad ko ring nakalimutan ang tungkol doon nung bumalik na kami sa trabaho. Sa totoo lang, muli ko lang naalala ang tungkol doon kinabukasan na ulit ng gabi nang bigla na lang pumasok si Oka sa trabaho, natadtad ng pasa, gasgas at sugat, hindi lang sa mukha, kundi pati na rin sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Yawa ka bay! Hindi pa man ako nakakaumang sa pagkabigla ko, ay bigla na lang niya ako noong sinugod. Pagkatapos ay kinwelyuhan niya ako. Halata ang galit sa kanyang mukha. Nanlalaki kasi ang mga mata niya at namumula pa. Pisti ka bay! Dahil sa'yo, tingnan mong nangyari sa akin. Bakit doon mo ako pinadaan sa kalyeng yun? Ang dami palang tambay doon. Napagtrepan ako ng mga laseng. Binugbog ako doon bay. Buong akala ko mamamatay na ako kagabi dahil sa'yo. Pare, kalma lang. Hindi ko naman nakalaing ganyan ang mangyayari sa'yo. Binibiro lang naman kita eh. Isa pa, ilang beses naman na akong nakadaan dun. Hindi naman ako nagulpi. Pre, tama na yan. Pasensya ka na rito kay Banjo. Ganun kasi talagang ginagawa nila sa mga bagong pasok dito sa site. Kahit kami na biktima ng ganyang klaseng biro ng mga nauna sa amin. Pero pasensya na talaga. Mabuti na lang Miss Anne at nang awati ni Louie si Oka ay agad naman siyang sumunod. Kahit na halatang gustong-gusto niya talagang basagin ang mukha ko ng mga sandaling yon. Hindi ko naman siya masisi dahil sa totoo lang ay aminado naman akong may kasalanan talaga ako sa kanya. Sa susunod, mamemele kayo ng bebiruin nyo. Hindi nyo alam kung anong pinagdadaanan ko kaya ako nagpunta dito sa lugar na to. Wag sana kayong magsisi sa ginawa nyo sa akin mga bay. Pagkatapos sabihin niyo ni Oka, tinalikuran niya na kami at nag-umpisa na siyang magtrabaho sa kanyang pwesto. Sa kabila ng mga tinamo niyang sugat at pasa, ako naman halos kainin na noon ng guilt ko. Pero gustuhin ko mang humingi noon ng tawad kay Oka para sa nagawa ko sa kanyang kasalanan ay hindi ko naman magawang lumapit dahil medyo natatakot na ako noon sa uri ng tingin ibinibigay niya sa akin. At nadagdagan pa yon nang maya-maya pa'y dumating bigla si Ka Ernie, ang aming foreman. Oka, lumapit ka nga rito. Ano raw nangyari sa'yo? Napano ka? Pare, lagot. Nandyan na nga si Foreman. Huwag mo na akong takutin, pre. Oo na. Alam kong may kasalanan ako. Hinintay kong ipatawag ako ni Foreman ang gabing yon, Miss Anne. Inaasahan ko nang tatanggalin niya ako sa trabaho noon. Pero hindi yun nangyari hanggang sa mag-uwian na kami. Na sobrang ipinagtaka talaga namin ni Louie. Noong mag-uwian na nga ay binala ko na sanang kausapin ulit si Oka anuman ang mangyari. Iniipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko noon para lang makahingi ako ng tawad sa kanya pero hindi ko na siya makita. Malayo kasi ang pwesto ko sa kanila ni Louie kanina. Napahiwalay ako dahil doon ako inilagay ng foreman namin sa kabilang grupo. Hinahanap mo si Oka, pre? Oo, pre. Magsusorry sana ako. Nakita mo ba siya? Huli ka na. Nakita ko siya kanina nagpaalam ulit kay Ka Ernie. Umuwi na naman daw dahil masama ang pakiramdam. Bakit na naman kaya? Masama na naman ang tiyan niya? Siguro pare, nangangamoy na naman siya eh. Kahit nga yung ibang kasamahan natin nagtataka na kung bakit bigla-biglang nangangamoy bulok yung si Oka. Pero sa tingin ko wag mo muna siyang kausapin ngayon pre. Masyado pang halata yung mga sugat na tinamo niya sa nangyaring panggugulpi sa kanya eh. Baka lalo lang siyang mainis sa'yo.
Ay, yun nga din ang iniisip ko pare. Pero habang tumatagal, parang lalamunin na ako ng konsensya ko eh. Ay, mukhang may problema pa naman yung tao. Pare, pansin ko kanina. Parang balisa na naman siya eh. Panay na naman ang pagtulala sa buwan. Parang may malalim na iniisip pa. Alam mo ba pre ang sabi ni Foreman? Kamamatay lang daw ng buong pamilya niyang si Oka sa probinsya. Namatay daw sila sa sunog at siya lang ang nakaligtas. Yun daw ang totoong dahilan. Kaya siya nagdesisyong lumuwas at dito na lang maghanap ng trabaho para makalimot. Dahil sa sinabi ni Louie, ay mas lalong sumargo ang sipa ng konsensya ko. Halos gusto ko nang magpakain sa lupa ng mga panahong yon. Wala tuloy ako sa sarili ko nung pauwi na ako at hindi ko na malayang wala na rin pala akong kasabay na naglalakad. Mag-aalas 3 pa lang kasi noon ng madaling araw, kaya wala pang katao-tao sa paligid. Malapit lang din kasi yung inupahan kong maliit na kwarto noon sa site namin, kaya naglalakad lang ako pauwi. Pero maya-maya, bigla na lang akong napahinto nang tila ba makaramdam ako ng kakaiba. May tao ba dyan? Parang may sumusunod yata sa akin ah. Napapakamot pa ako sa ulo noon habang nagpapalingalinga ako sa paligid para kumpirmahin kung may nakasunod nga ba sa akin. Nakakarinig kasi ako ng mga yabag sa di kalayuan. Pagkatapos ay medyo kinikilabutan pa ako noon sa paraan ng pag-ihip ng hangin. May kakaiba kasi doon. Bigla-bigla kasi yung lumalakas na para bang may pumapaypay sa paligid. Tapos ay... Ano nga mo yun? Ang baho! Napatakip na naman ako sa ilong ko. Biglang umalingasaw sa paligid ang isang pamilyar na amoy na napakasangsang. Yung amoy na tila nabubulok, na tulad ng nalanghap namin ng gabing yon mula kay Oka. Kasabay nun, nakarinig din ako bigla ng tila mga kaluskos na kumikilos ng mabilis sa paligid. Iniikutan ako. Dahil doon, kinutuban na talaga ako ng masama. Nagtatayuan ng mga balahibo ko. Alam ko may hindi tamang nangyayari ng mga sandaling yon. Kaya binilisan ko na ang paglalakad ko. Diyos ko po, ano ba nangyayari sa akin? Papraning na yata ako. Ay, baka pagod lang to. Nakatulog na nga lang muna. Maaga pa pala pasok ko bukas. Maaga akong pumasok sa eskwela kinabukasan dahil maaga rin ang klase ko. Pupungas-pungas pa ako nang makarating ako sa klase namin kung saan naabutan kong nagchichismisa ng ilan sa mga blockmates ko. Hindi ko naman sinasadyang makinig sa kanilang mga pinag-uusapan pero nagsimula nilang makuha ang atensyon ko. Uy, guys! Nabalitaan niyo na ba yung nangyari sa barangay namin? Grabe! Usap-usapan sa amin na may nahuli raw aswang ng mga tambays na lasinggero doon sa may kalye. Oo, nabalitaan ko nga. Pero parang hindi naman kapani-paniwala eh, di ba? Ang sabi nila, nahuli raw at ginulpi pa. Kasi eksaktong naabutan nilang nagpapalit pa lang daw ng anyo yung aswang. Eh di sana, nakilala nila yun. Talaga? Eh bakit nakatakas pa? Di ba nagulpi ng araw nila yun? Para ho akong biglang binuhusan ng malamig na tubig nang mapagtanto kong pamilyar sa akin ang kwentong narinig ko. Naisip ko bigla si Oka at nang gabing sinasabi niyang nagulpi siya doon mismo sa eksaktong lugar na tinutukoy at pinagkukwentuhan noon ng blockmates ko. Tapos pumasok din sa isip ko yung nangyari sa akin kagabi. Hindi ba't yung masangsang na amoy din ni Oka ang nalanghap ko? Ibang klaseng kilabot ang naramdaman ko ng mga sandaling yon, kaya hindi ko nagawang mag-focus sa klase namin. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Naka-uniform na ako pantrabaho noon, pero talagang parang may nagbubulong sa akin na wag na lang muna akong pumasok. Parang ayaw umalis ng mga paa ko,
palabas sa 4 na sulok na yon ng kwartong inuupahan ko. Maliit lang din naman kasi ang kwartong yon dahil dati raw yung sari-sari store bago yon ipinaayos ng may-ari para paupahan na lang. Dahil doon hinubad ko na lang ang uniform ko at nagbihis ng pambahay. Nagdesisyon akong magpahinga na lang ng gabing yon at matulog. Ano ba yan? Bakit napakabanas naman yata? Bandang hating gabi nang mapilitan akong bumangon dahil bigla na lang akong nakaramdam ng sobrang pagkabalisa. Tagaktak ang pawis ko sa buong katawan noon, kaya sinulyapan ko kung bukas ba ang bentilador ko. Teka, bukas naman ah. Bakit naman kaya napakainit pa rin dito sa loob? Para akong nasa loob ng pugon. Tsaka... Teka, yung amoy na yun. Ay, Diyos ko! Diyos ko! Ano klase kang hayop? Alis! Umalis ka rito sa bakuran ko! Ha? Si Aling Matet yun ah. Bigla ko na lang narinig noon yung landlady kong itago na lang natin sa pangalang Aling Matet na nagsisisigaw sa labas at parang may kung anong itinataboy. Dali-dali tuloy ako nung sumilip sa bintana para tingnan kung anong nangyayari. Aling Matet, bakit ho kayo nagsisisigaw? May problema ho ba? Ay, Diyos ko, Banjo! May nakita akong malaking asong nakasilip sa bintana mo! Malaking asong walang balahibo. Diyos ko po, yun na yata yung aswang na pinag-uusapan nila sa kabilang barangay nung nakaraang araw. Nakakapangilapot! Oho? Aswang? Isus Mariosep, Banjo, mag-iingat ka ha! Maglagay ka ng mga pangontra dyan sa bintana at pintuan mo. Bawang, asin, kalamansi. Tapos magdasal ka na rin para hindi ka aswangin. Ay, akala ko pa naman ay buntis at may sakit lang ang inaaswang. Pati ba naman pala yung binata, inaaswang na rin ngayon. Pumasok na rin si Aling Matet noon sa bahay niya habang ako naman ay naiiwang tulala sa narinig ko. Parang hindi ako makapaniwala doon sa sinasabi niyang inaaswang daw ako. Pero naisip ko noon na hindi ngayon malabong mangyari. Lalo na kung tama ang hinala ko tungkol sa kasamahan kong si Oka. Unyemas naman oh. Asin! Asan ba yung asin ko? Inis akong naglakad papalapit doon sa maliit na lababo sa kabilang sulok ng maliit kong kwarto kung saan ko inilalagay yung mga gamit ko sa pagluluto. Hawak-hawak ko na ang garapon ko ng asin noon, Miss Anne, kaya lang ay bigla akong napahinto nang makarinig ako ng tila ba gumagaralgal na angil. Napalinga ako bigla doon sa maliit na bintana ng lababo ko na hindi na nasasara dahil na-stuck na ito sa kalawang. At ganon na lang ang gulat ko nang bigla kong makita doon ang isang pares ng nanlilisik at namumulang mga mata na nakatitig sa akin. Oh! Napaatras ako bigla palayo doon sa lababo nang hindi inaalis ang titig ko sa bintana. Nakita kong gumalaw bigla yung nilalang na nandoon. Inilabas niya bigla ang mahahaba at matutulis na pangil niya na para bang ipinararangya niya sa akin yon at pinagbabantaan ako gamit ang mga yon. Bigla kong naalala yung hawak kong asin. Agad akong dumakot doon sa hawak kong garapon pero bago ko pa man yon maisaboy sa direksyon ng bintana, biglang nawala doon yung aswang. Narinig ko na lang ang mga tila tumatakbong yabag na umiikot sa paligid ng kinalalagyan kong kwarto hanggang sa... Pare! Paring Benjo! Teka, boses ni Louie yun ah. Pare, si Louie to! Pare! Buksan mong pinto, bilis! Parang Louie? Anong ginagawa mo rito? Basta buksan mong pinto, pare! Pakibilisan! Halata ang takot sa boses ng kaibigan kong si Louie noon. Kaya naman kahit na nagdadalawang isip ako, sa huli ay pinagbuksan ko pa rin siya ng pintuan. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang siya nga ang kumakatok.
Pinapasok ko agad siya noon at nagmamadali kong inilak ulit ang pinto. Pagkatapos noon, tinakpan ko ng maliit na plywood yung bukas na bintana at hinarangan ko na lang yon ng pampabigat para hindi agad matanggal. Pare, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pare, pakiramdam ko inaaswang ako. Aswang? Oo pare, papasok na sana ako kanina sa trabaho. Kaya lang naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Habang naglalakad ako, paglingon ko sa likuran ko may isang lalaki. Mga ilang metro ang layo niya sa pwesto ko. Nakasuot ng sombrero, mukhang galit. Akala ko nung una tambay lang na gusto akong pagtripan. Tulad ng nangyari kay Oka. Hanggang sa ano? Hanggang sa paglingon ko pre, kitang-kita kong bigla siyang nagsaaso. Kaya nga kumaripas ako agad ng takbo nun hanggang sa napadpad ako rito sa inyo. Pasensya ka na pare, dito ko unang naisip magtago. Pucha, ikaw rin pala? Anong ako rin? Pare, pinuntahan din ako ng aswang dito kanina. At hindi yun ang unang pagkakataon na nagparamdam siya sa akin. Nung una, gaya mo ay sinundan lang din niya ako sa paglalakad ko habang pauwi ako ng bahay galing trabaho. Pero kanina nakita ko siya mismo nakasilip dyan sa bintana ko, pre. Nagpakita pa nga sa akin ng pangil eh. Ngayon lang, bago ka dumating. Kaya nga ayaw sana kitang pagbuksan kanina ng pinto. Langya, mukhang marami na yatang gumagalang aswang dito pre. Tayo pa ang natsyempohan. Napailing ako sa huling salitang ginamit sa akin ni Louie. Natsyempohan? Sa tingin ko pare, hindi lang nagkataon to eh. Sa tingin ko nga, kilala ko kung sino yung aswang na sumusunod sa atin. Ha? Sino? Si Oka pare. Ano? Ba't mo naman nasabi yan? Hindi mo pa ba naririnig? Yung balita tungkol sa aswang na nahuli raw ng mga tambay dun sa kabilang barangay? Doon mismo sa daan kung saan ko itinurong magpunta si Oka nung gabing pagtripang ko siya. Ang sabi sa balitang narinig ko, ginulpi raw ng mga tambay yung lalaking napadaan doon dahil nakita nila siyang nagsaaso. Noong mismong eksaktong gabing itinuro ko siyang dumaan doon. Ano? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo pare? Baka naman nagkataon lang. Imposible. Ang sabi kasi sa narinig kong usap-usapan, naka-construction hat pa raw yung lalaki. Tapos umaalingasaw daw ang amoy. Amoy bulok. Nyeta, mukhang siya nga eh. Kaya pala ganun lang ang pagkabalisa niya ng gabing yun pare. Saka kaya rin siguro pare ang titig niya sa buwan. Ngayon ko lang din napagtanto. Yun din ang dahilan kaya siya nagmamadaling umuwi nun. At hindi dahil sinasamaan siya ng tiyan. Saka nakalimutan mo na ba? Pareho niya tayong pinagbantaan na sana raw ay hindi natin pagsisihan ang pantitrip sa kanya. Kung ganun, nyemas ka naman pre. Nadamay pa ako sa kalokohan mo. Pasensya ka na pare. Hindi ko naman kasi akalain na ganito pala ang kalalabasan ng ginawa ko eh. Ano na nga bang magagawa natin? Nandito na tayo. Alam mo dapat kausapin natin bukas si Okay. Manghingi ka ng tawad sa kanya para matapos na at... Pero bago pa man matapos noon ni Louie ang sinasabi niya, isang malakas na kalabog ang narinig namin sa bubungan na para bang may kung anong malaki at mabigat na bagay na bumagsak doon. Pagkatapos ay sinundan pa yun ng paisa-isang hakbang na nagyuyupi pa ng bahagya sa yero. Diyos ko po, mukhang nandyan na siya pare. Kunin mo yung bawang at kalamansi sa may lababo pare. Hihiwain mo na rin at dikdikin. Kita ko ang pagkataranta ni Louie noon habang sinusunod niya ang utos ko lalo pa at pagkatapos ng malakas na kalabog at mga hakbang na yon sa bubungan ay nakarinig naman kami ng tila ba tunog ng kuko na ikinakalmot sa mga dingding ng labas nitong apartment ko. Pare, eto na. Anong gagawin natin? Hindi ko rin alam pare. Natataranta na ako. Isinaboy ko na nga lang tong asin sa bawat sulok ng kwarto ko eh. Pahingi ako ng kalamansi at bawang. Anong gagawin mo dyan? Napatitig sa akin si Louie nang magsimula akong
ipahid at pigain ang katas ng bawang at kalamansi sa sarili kong katawan. Tapos maya-maya pa'y ginaya niya na rin ako. Kaso, habang ginagawa namin yon, naririnig din naming tila lumalakas yung mga pag-angil sa labas. Pare, parang lalo yatang nagalit yung aswang, pare. Kumuha ka ng kahit anong pwede nating ipanlaban, bilis. Agad akong nakadampot noon ng kutsilyo, habang si Louie naman ay kinuha yung makalawang na itak na nakasuksok sa likod ng pintuan. Pero bigla siyang napaigtad at halos mapaupo na siya noon sa sahig nang bigla na lang tumunog ng malakas yung pinto na para bang may bumangga doon at pilit na binubuksan. Pare, lumayo ka dyan sa pinto. Tangina! Pare, balak na yata tayong pasukin ng aswang na yan. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, pare. Gusto ko nang humingi ng tulong. Kanino? Aswang! May aswang! Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! Inaaswang kami! Sino yun, pare? Si Aling Matik yun, pare. Yung landlady ko. Mukhang narinig niya yata yung malakas na kalabog. Kaya siya lumabas ulit. Salamat naman sa Diyos. Akala ko mamamatay na tayo rito, pare. Ilang saglit pa, doon na namin narinig na naglalabasan yung mga kapitbahay. Hanap-hanap nila yung aswang na sinasabi ni Aling Matet. May mga dala silang armas, kutsilyo, bawang, asin, kalamansi, itak, palakol. Meron ding may dalang flashlight. Doon! Tumakbo doon yung aswang! Diyos ko, sundan niyo, bilis! Baka makapambiktima pa yon. Diyos ko, Banjo! Ano bang ginawa mo't parang ilang araw ka na yatang sinusundan ng aswang, ha? Hindi ko alam, Aling Matit. Baka ho nagkataon lang. Nagsinungaling ako kay Aling Matet dahil baka yun pang maging dahilan para paalisin niya ako sa apartment na yon. Hay! Kung ganun, mag-iingat ka na lang, iho. Eto, tanggapin mo to. Yang batong yan, bigay pa yan sa akin noon ng albularyong tumulong sa akin nung inaswang ako habang pinagbubuntis kong anak ko. Baka sakaling magamit mo yan. Maraming salamat ho, Aling Matit. Tinanggap ko yung inaabot sa aking batong kulay puti ni Aling Matet. Para lang simpleng coral ang itsura nun. Pero ang texture nun ay katulad ng sa batong buhay. Mabigat din yon at makinis pero nangangamoy kalawang ang batong yon. Kinagat ko pa nga yun noon para matingnan kung sigurado bang matigas nga yun. Pero doon ko napagtantong maalat pala yon. Parang asin. Itinago ko na lang yon sa lagayan ko ng barya pagkatapos ay pumasok na ulit ako pabalik ng bahay. Mukhang kailangan na natin kausapin si Oka bukas, pare. Hihingi ako ng tawad sa kanya at hihilingin kong tigilan niya na tayo. Kung kailangan kong lumuhod sa harap niya, gagawin ko. Sigurado ka bang patatawarin niya tayo ng ganun-ganun lang, pare? Mukhang malaki na ang galit niya sa atin. Baka ang kailangan natin gawin ay humingi na ng tulong sa albularyo. Maganda nga yun, pero susubukan ko pa rin. Hindi na nagprotesta pa noon si Louie. Doon na siya natulog sa apartment ko ng gabing yon at kinabukasan ay maaga nga kaming nagpunta sa albularyo gaya ng suhestyon niya. Mabuti na lang may alam akong magaling na manggagamot na nakatira 2 barangay ang layo mula doon sa inuupahan ko. Pinipilahan talaga ang albularyong yon dahil magaling daw talaga siya pero itago na lang natin siya sa pangalang Nana Helga. Oh, sino lang susunod dyan? Kami ho, Nana Helga. Magpapatawa sana kami. O siya, maupo na kayo dyan sa harap. Nagsimula siyang maghanda ng mga gagamitin niya sa pagtatawa sa amin ni Louie. May hawak siyang pulbos na kulay itim, kandila, rosaryo at isang uri ng halamang gamot na hindi ko alam kung ano bang tawag. Basta mabango ang amoy nun, halos kaamoy ng sampagita. Sa vinir marata, punve meralunta, ete varetina,
Darim Shura Vinda. Uy, pare. Sigurado ka ba rito sa albularyang to? Parang ngayon lang yata ako nakakita ng ganyang klaseng paraan ng pagtatawas eh. Pulbos na inilalagay niya sa ibabaw ng tubig? Tapos, ano yung ginagawa niya? Teka, sinisindihan niya ba yung pulbos na yun gamit ang kandila? Sa ibabaw ng tubig? Ang dami mo namang ebas, pre. Manood ka na lang. Oh, tingnan mo nga. Biglang umapoy. Oo nga no. Ang galing nun ah. Manghang-mangha kami ni Louie noon habang pinapanood namin si Nana Helga sa ginagawa niya. Pero bigla kaming nagtaka nang makita naming nanlaki ang mata niya at tila bigla siyang nabahala. Diyos ko, ano itong ginawa ninyo mga iho? Bakit ho, Nana Helga? Isang aswang. Isang aswang ang nakikita kong galit na galit sa inyo ngayon at nais kayong bigyan ng leksyon. Ano bang ginawa niyo sa kanya? Bigla kaming nagkatingina ni Louie. Hindi namin alam kung paano sasagutin ang tanong ni Nana Helga. Alam niyo kasi mga iho ang kalokohan nilulugar yan. Hindi yan basta-basta pwedeng gawin sa kung kani-kanino na lang. Paano niyo nagawang galitin ng mga aswang na hindi naman kailanman nanakit ng tao? Ano hong ibig niyo sabihin? Sinugod niyo ho kami kagabi. Akala namin papatayin niya na kami. Yun talaga ang balak niyang gawin dahil kinalit niyo siya ng husto. Alam ko hong may kasalanan ako, Nana Helga. Pero parang sobra naman ho yata yung parusa niya. Nagbiro lang naman ho ako eh. Hindi niyo alam kung paano magalit ang mga aswang. Kahit na anong uri ng aswang mga iho, hindi nila gustong nasasaktan sila. Nagtatanim sila ng matinding galit at matindi rin kapag sila'y gumanti. Ibig niyo hubang sabihin, wala na kaming magagawa para tigilan na kami ng aswang na yon? Hindi tinatabla na kahit na anong pangontra laban sa mga karaniwang aswang. Ang aswang na gumagambala sa inyo ngayon, yun ay dahil kayang-kaya niyang makisalamuha sa mga tao. Dahil hindi naman siya kumakain ng mga tulad natin. Nabubuhay lang sila sa pamamagitan ng pagkain ng hayop. Ay, ang tanging magagawa niyo na lang ngayon ay humingi sa kanya ng tawad at ipagdasal na sana'y patawarin niya kayo sa nagawa niyo sa kanya. Pero, Nana Helga, wala man lang ho ba kayong alam na pangontra o panlaban sa kanya para hindi niya kami malapitan? Para kaming pinagbagsakan ng langit at lupa ni Louie nang sagutin kami ni Nana Helga noon ng isang iling. Bagsak ang mga balikat naming bumalik noon sa apartment ko at halos hindi na namin nagawa pang mananghalian. Maghapon kaming tulala at nahulog sa malalim na pag-iisip hanggang sa hindi na namin namalayan pang hapon na pala at oras na ng pagpasok namin sa trabaho. Kaya natin to, pre. Subukan na lang muna natin kausapin si Oka. Oo, gagawin ko. Pero nakita mo na ba siya, pare? Hindi pa rin, pre. Pero hindi naman talaga maaga kung pumasok yun. Hintayin na lang. Ako ba ang hinahanap nyo? Pareho kaming napaigtad ni Louie nang bigla na lang magsalita sa likod namin si Oka. Pagkakita ko pa lang sa kanya noon, tumagaktak agad ang pawis ko sa noo at parang bigla akong napipi na naman at hindi makapagsalita. Oka, pare. Nandyan ka na pala. Oo, ikaw nga ang hinahanap namin. May sasabihin daw kasi itong si Benjo. Pare, patawarin mo na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ko naman nakalain na magiging ganun ang kahihinat na ng biro ko eh. Baka naman pwedeng itigil mo na ang ginagawa mong panggugulo sa amin. Anong sinasabi mo dyan, Bay? Wala akong ginagawa sa inyo ng kaibigan mo. Pre, wala naman akong balak ipagkalatan tungkol sa sekreto mo eh. Alam kong aswang ka. Paano mong... Nanlalaki ang mga mata ni Oka habang nakatitig sa akin. Hindi niya siguro akalain na
mapagtatanto ko agad ang tungkol sa sikreto niya. Halata ang galit sa mukha ni Oka kaya halos mapaatras ako noon sa takot ko sa kanya, lalong na nang bigla niyang dakmain ang liigkot sa kalina ko. Huwag mong sosobokang ipagkalat ang tungkol dyan, bay. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko sa probensya namin. Kaya ako nagdesisyong lumuwas dito. Napagkamalan kaming aswang na nambebektima ng tao. Dahil doon sinunog ng walang hiyang yun ang bahay namin. Na naging dahilan kaya namatay ang lahat ng kapamilya ko. Maliban sa akin. Patawarin mo na talaga ako, Oka. Hindi ko na uulitin pa yun sa'yo. Basta ba tigilan mo rin ang pagdalaw mo sa bahay ko at ganun din kay Louie. Wala rin naman siyang kasalanan eh. Nadamay lang siya sa kalukuhang ginawa ko sa'yo. Dahil hindi ako nagpapigil. Maaaring may alam ka nga tungkol sa akin, bay. Pero sinasabi ko sa'yo, anuman o sino man ang gumagambala sa'yo, sa inyo, hindi ako yon. Anong ibig mong sabihin, pre? Marami pang ibang aswang dito? Pero hindi na sinagot pa ni Oka noon si Louie. Tinalikuran niya na kami noon at nagsimula na siyang magtrabaho sa pwesto niya. Kami naman ni Oka, naiwan kaming balisa at nangangamba pa rin sa kalagayan namin. Kung hindi siya ang aswang na sumusugod at nananakot sa amin ni Louie, sino? Doon na lang ulit muna ako tutuloy muna sa apartment mo ngayong gabi, pre. Baka kasi kapag nagkahiwalay tayo, lalo pa tayong mapahamak. Mas maganda nga yun, pre. Parang ayoko na nga rin maglakad ngayon eh. Kaso wala naman tayong masakyang tricycle. Hanggang 10:00 lang kasi ang biyahe rito. Hayaan mo na, maglalakad na lang tayo. Oh, saan ang punta niyong dalawa? Pauwi na ba kayo? Foreman, kayo ho pala yan. Oo, Ka-Ernie, pauwi na ho kami. Bakit magkasama kayo? Hindi ba't magkahiwalay kayo ng tinitirhan? Ay, kasi doon ho ako nakikituloy ngayon kay Banjo. May humahanteng ho kasi sa amin. Bigla kong siniko si Louie noon dahil sa kadaldalan niya. Napakuno tuloy ang noo ng foreman namin. Ano ba kasing kalokohan niyang pinasok niyong dalawa? Wala ho, Foreman. Nagkaroon lang ho kasi ng konting hindi pagkakaintindihan. Sigurado ka ba? Baka naman na may hindi kayo sinasabi sa akin. Wala ho. Oo siya. Kung ganoon, sumabay na lang kayo sa akin at ihahatid ko na kayo sa inyo. Naku, talaga ho. Salamat ho, Ka-Er. Hindi na ho. Maglalakad na lang ho kami ni Louie, Foreman. Salamat na lang ho. Malapit na rin naman ho kami. Takang-taka akong nilingon ni Louie nang pigilan ko siya sa pagtanggap sa alok sa amin ni Foreman. Pero hindi ko siya pinansin noon at hinila ko na siya palayo nang hindi man lang hinihintay ang sagot nito. Pare naman, bakit naman tinanggihan mo si Ka-Ernie? Libreng sakay na nga yun, oh. Masama ang kutob ko, pare. Hindi mo ba nakikita kung paano tayo titigan ni Ka-Ernie kanina? Masama ang tingin niya sa atin. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na sanggan dikit sila ni Oka dahil magkababayan sila? Anong ibig mong sabihin? Pare, huwag mong sabihin pinaghihinalaan mo rin si Ka-Ernie bilang aswang. Hindi ako sigurado, pare. Pero yun ang kutob ko. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na nakaharap ko mismo yung aswang? Ngayon ko lang napagtanto, pare. Kasing laki at mas kamukha ni Ka-Ernie yung aswang na nagpunta sa bahay ko kagabi kaysa kay Oka. Diyos ko po, sigurado ka ba? Biglang nawala ng kulay noon ang mukha ni Louie at halatang binalot na rin siya ng takot. Nagmadali na kaming maglakad noon papalayo. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko habang iniisip ko ang huling sinabi ko sa kanya. Hindi naman talaga ako sigurado noon kung totoo ba ang mga hinala ko o bunga lang ng takot na nararamdaman ko. Pero bago pa ako makapagsalita ulit, bigla naming narinig ang tunog ng makina ng motorsiklong nakasunod na naman sa likuran namin. Hoy Banjo, Louie, sigurado ba kayong ayaw niyong sumabay? Gabi na, baka kung mapano pa kayo. Hindi na ho, Foreman. Maraming salamat ho. Uuwi na ho kami.
Walang lingon-lingon akong sumagot na lang kay Ka Ernie habang patuloy akong naglalakad ng hila-hila pa rin si Louie. Halos matumba ako sa kaba, parang may kung anong pumipigil sa akin para lumingon, pero si Louie na tila ba hinihigop na rin ng takot, dahan-dahang sumulyap sa direksyon ng forma namin. Oh, pare, wala na si Ka Ernie dun sa tricycle niya. Ha? Paanong? Tingnan mo, iniwan niyang nakaparada sa gitna ng kalsada yung tricycle niya. Bukas pa ang makina. Saan na kaya napunta yun? Paring, sa tingin ko, dapat na tayong tumakbo. Baka abutan pa tayo nun. Nagsimula na rin nung umalinga sa ulitang mabaho, tila bulok na amoy na yon. Tanda na ipinararamdam na naman ng aswang ang presensya niya sa amin. Naramdaman din naming tila iniikutan na naman kami ng isang hindi namin makitang presensya. Naging maalinsangan din noon ang simoy ng hangin sa paligid. Diyos ko, kasalanan mo kasi to eh. Kung hindi ka ba naman gago para pagtripan ng aswang na yun? Magsisisihan pa ba tayo, pare? Alam mo, mag-isip na lang tayo ng paraan para makatakas at makauwi ng ligtas. Kumalma ka muna. Paano ko kakalma? Pre, lumingon ka ulit sa likuran natin. Tingnan mo, may sumusunod na sa ating malaking aso. Utsa, pare, takbo! Hinila ko na si Banjo noon ng patakbo. Dama kong tumatagaktak na ang nagbubutil-butil kong pawis kahit na nanlalamig naman noon ang halos buo kong katawan. Sobrang kabado kami. Habang naririnig naming iniikot-ikutan na kami ng malaking asong yon na sobrang bilis kong kumilos. Doon ay nakumpirma ko na ang hinala kong isa rin si Ka Ernie sa mga aswang na tinutukoy ni Oka kanina. At mukhang ito pala ang gumaganti sa amin. Para sa kanya. Malapit na kami noon sa apartment na inuupahan ko. Natatanaw ko na ang pintuan noon kaya naman mas binilisan pa namin ang takbo. Pero sa puntong yon, biglang lumitaw ang isang nakapangingilabot ang itsurang nilalang sa harapan namin ni Louie. Diyos ko pare, ang laki pala ng aswang na yan. Siguradong patay tayo agad kapag nilapa tayo niyan. Tulong! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! Naisipan naming magsisigaw no ni Louie para kunin ang atensyon ng mga kapitbahay. Pero laking pagtataka na lang namin dahil parang bingi ang paligid namin. Walang nakakarinig sa amin at dahil doon ay isang ngisi ang ibinigay sa amin ni Ka Ernie na ngayon ay nagkukubli sa anino ng isang puno. Mga ilang dipa lang ang layo sa amin. Pare, nakabukas yung pinto ng apartment ko. Pagbilang ko ng 3, tumakbo tayo papunta dun. Ano? Nakita mo ba kung gaano kabilis kumilos ang aswang na yun? Pare, siguradong yari tayo. Wala naman tayong ibang magagawa, pare. Kapag hindi tayo tumakbo, papatayin din tayo niyan. Wala nang nagawa nun si Louie. Basta pagkabilang ko ng 3, kumaripas na kami ng takbo. Pero kitang-kita namin nun kung paano sa isang iglap ay tumalo ng figura ni Ka Ernie at muli itong nagpalit sa anyong aso. Sa isang iglap ay narating na naman niya ang likuran namin at gano'n na lang ang takot ko nang mahawakan niya ako sa balikat. Parang Louie, sandali! Pero talagang takot na takot nun si Louie. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay ko at inilak niya ang pintuan. Iniwan niya akong hawak-hawak ng aswang. Kinilabutan ako. Gusto kong pumalag noon pero talagang hindi ako binibitiwan ng aswang. Hanggang sa naramdaman kong unti-unti nang bumabaon sa balikat ko ang matutulis niyang kuko. Ni hindi ko na rin magawang indahin yon. Pati na rin ang sobrang sangsang na amoy na umaalingasaw mula sa katawan niya. Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Pare Louie! Pare, tulong! Ipinikit ko na lang noon ang mga mata ko, Miss Anne. Hindi ko na pinagkaabalahan pang lingunin ulit ang aswang. Akma ko na sanang tatanggapin noon ang kapalaran ko. Na mamamatay na ako ng mga sandaling yon sa kamay nito pero bigla akong may naalala.
Yung batong binigay sa akin ni Aling Matet. Kinapa ko bigla no ng bulsa ko at halos tumalo ng puso ko sa tuwa nang maramdaman kong nandoon nga yung batong ibinigay niya sa akin. Kinuha ko yon tapos ay mabilis ko yung idinikit sa kamay ng aswang na nakakapit pa rin sa balikat ko. Paring Louie! Buksan mo ang pinto! Paring Louie! Buksan mo ang pinto! Nakikiusap ako sa'yo! Pero kahit na anong tawag ko nun kay Louie, parang wala siyang naiintindihan. Parang hindi niya ako naririnig, Miss Anne. Kaya sinilip ko na siya mula dun sa bintana ko. Nakita ko siyang nakayupyop sa isang sulok ng apartment ko. Nakayakap sa sarili niya, halatang takot na takot. Paring Louie! Parang awa mo na! Buksan mo na itong pinto! Ayoko pang mamatay, pare! Tulungan mo na ako! Pero talagang hindi pa rin siya natinag. Nagsisimula na naman nung maglakad si Ka Ernie papalapit sa akin, Miss Anne. At talagang halos maihina ako noon sa salawal ko. Gumagaralgal na ang angil niya sa sobrang galit. Lalo na't nakita kong tila nalapnos ang balat niyang nadikitan ng hiyas na ibinigay sa akin ni Aling Matet. Ilang hakbang na lang noon ang layo sa akin ni Ka Ernie. Nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng apartment ko at may humila sa akin papasok. Sa wakas, pare! Sa wakas, pinapasok mo rin ako! Pasensya ka na pare. Hindi ko alam ang gagawin ko kanina. Takot na takot ako. Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi tayo mapasok ng aswang na yun. Pero mukhang walang balak na tumigil ang aswang na nasa labas ng bahay ko. Patuloy niya kaming iniikutan. Mukhang wala siyang balak tumigil hanggat hindi niya ako nagagawang patayin dahil sa simpleng kasalanan ko sa kalahi nila. Unyemas naman, bakit ba galit na galit siya sa akin? Nanghingi na ako ng tawad kay Oka. Sabi ko naman kasi sa'yo pare, sanggang dikit ang dalawang yun. Sa tingin ko nga pare, hindi lang sila basta-basta magkababayan o magkalahi. Sa tingin ko, may mas malalim pa silang relasyon. Napaisip ako bigla sa sinabing yun ni Louie. Hindi nga yun malayong mangyari. Patuloy pa rin sa paglagabog ang pintuan ng apartment ko noon. Tanda na gustong gusto talaga kaming pasukin ni Ka Ernie. Pero maya-maya pa ay bigla na lang siyang huminto. Kasabay ng pagkarinig namin ni Louie sa isang pamilyar na boses. Uncle, tama na yan. Anong ginagawa mo dito, Oka? Hindi ba't sinabi ko sa'yong hayaan mo kung iganti ka sa mga nang walang hiya sa'yo? Hindi ako papayag na maulit muli ang nangyari sa iyong ina at ama at sa mga kapatid mo. Ilang taon na tayong namumuhay ng maayos na walang pineperwisyo pero talagang pinipikon ako ng mga damuhong to. Uncle, humingi na sila sa akin ng tawad. Nabigyan nyo na rin naman sila ng leksyon. Sa tingin ko sapat na yon. Hindi na rin sila uulit sa ginawa nilang kalokohan. Hindi na uulit. Paano ka nakakasigurado? Ngayon alam na ng mga yan kung ano ang totoo nating pagkatao. Sa tingin mo, hindi nila ipagkakalat ang tungkol sa atin? Kakausapin ko sila, Uncle. Hindi natin ugaling pumatay. Huwag niyong dumihan ng inyong kamay dahil lang sa sobrang galit. Hindi dapat pinanghihinayangan mawala ang buhay ng mga taong kagaya nila. Kaya huwag kang makialam dito, Oka. Umuwi ka na! Sa narinig naming usapan noon ni Ka Ernie at Oka, ay sakalang namin napagtanto kung bakit gano'n na lang kalaki ang galit sa akin ni Ka Ernie. Pamangkin niya pala si Oka. Tama nga si Louie na hindi lang basta-basta ang relasyon nila. Ka Ernie! Patawarin niyo na ho kami, nakikiusap ako sa inyo! Hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Wala rin ho akong balak na magsalita o isuplong kayo sa kahit na sino. Patawad po! Pagkasabi ko noon, biglang huminto yung malalakas na kalabog sa pinto. Tumahimik ang paligid at tanging ang mga huni na lang ng kuliglig ang naririnig ko sa labas. Uncle, nakikiusap ako. Hindi mo kailangan gawin ito.
Sapat na ang nangyari sa mga kalahi natin sa probinsya. Huwag na tayong gumawa ng gulo dito. Kung hahayaan nating palampasin ito, Oka, paano na tayo? Palagi na lang tayong gagawa ng masama. Hindi ba mas mainam na silang dalawa ang mawala kaysa patuloy tayong mamuhay sa takot? Hindi ko na napigilan noon ang sarili ko, kaya sinubukan kong lumapit sa pinto at sumigaw ulit. Naisip kong baka makuha ko ang simpatsya ni Oka kahit papaano. Oka! Nakikiusap ako! Patawarin mo na kami! Kung may pagkakamali man ako, hindi ko na uulitin! Pangako! Basta tigilan nyo na kami! Huwag kayong mag-alala. Nakausap ko na si Uncle. Mapepegilan ko siya. Pero Banjo, dapat mong tandaan na ang mga ganitong bagay, hindi biro. Huwag na huwag mong gagawin ulit sa iba. Nakita ko mula sa pagkakasilip ko sa maliit na awang ng bintana ko na unti-unting huminahon si Ka Ernie. Tumalikod siya kay Oka at tumitig sa kawalan. Tila ba nag-iisip ng malalim. Pero makikita pa rin sa mga mata niya ang galit at hindi matatawarang pagnanasang parusahan kami. Aalis ako ngayon. Pero sana, hindi na ulit magtagpo ang landas namin ng dalawang yan. Dahil sa muling pagkikita namin, sisiguraduhin kong ipapakita ko sa kanila kung ano ang totoong ibig sabihin ng pagiging aswang. Ang akala ko noon tapos na ang lahat. Akala ko makakahinga na kami ni Louie. Pero habang papalayo si Ka Ernie, nakita kong lumingon siya at tumitig sa amin mula sa bintana. Yon ang titig na tila nagsasabing hindi pa siya tapos sa amin. Yung titig na nanlilisik at hindi na kami mapapatawad pa. Banjo, tingin mo, ligtas na tayo? Hindi ko alam, Louie. Pero hindi ko makakalimutan ang banta na nakita ko sa mata ni Ka Ernie. Parang may iba pa siyang balak. Sa wakas, nawala na rin ang presensya ng aswang sa paligid namin. Kahit si Oka nawala rin pagkatapos umalis ni Ka Ernie. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi yon ang pagtatapos. Para akong binabantayan pa rin mula sa dilim, parang anumang oras ay pwede silang bumalik para tapusin ang sinimulan nila. Hindi na kami nakapasok pa ni Louie noon sa trabaho hanggang isang araw ay pinuntahan kami ng isa naming dating kasamahan. Binalita niya sa amin na hindi na raw si Ka Ernie ang foreman nila. At wala na rin si Oka doon dahil lumipat na raw sila sa ibang lugar. Naisip ko noon, baka hindi pa rin nagtiwala sa amin si Ka Ernie nang sabihin kong wala akong balak na ipagkalatang tungkol sa pagiging aswang nila ni Louie. Pero hindi ko naman sila masisisi dahil sa dami na rin naman ang naging kasalanan sa kanila ng mga taong nakasalumuhan nila at kasama na ako ron. Bumalik pala ako kay Nana Helga mga ilang linggo makalipas ang pangyayaring yon para itanong kung anong klaseng hiyas ba yung ibinigay sa akin ni Aling Matet. Ibang klase ito, iho. Bibihira lang ang may ganito. At hindi ito isang hiyas, kundi isang mutya. Mutya ito ng dagat alat. Dagat alat ho. Kung ganon, paano ho makakakuha ulit ng isang ganito? Para ho sana sa kaibigan kong si Louie. Hindi basta-basta makakakuha ng ganitong klaseng mutya, iho. Ang may-ari nito, sigurado akong magaling na antingero yon para magawa niya itong makuha. At kung totoo ang sinasabi mong binigay niya ito sa isa niyang pasyente, sigurado ako na ibang klaseng pagmamahal ang meron siya sa pasyente niyang yun. Ganon ho ba? Pakiingatan mo yan, iho. Mukhang kailangan mo nga yan, lalo na at sabi mo'y hindi pa rin kayo pinatatawad ng aswang na nagawa niyo ng kasalanan. Tumango na lang ako kay Nana Helga noon at umuwing bagsak ang balikat. Sa totoo lang po talaga, ay nako-curious pa rin ako sa kwento kung paano
napunta kay Aling Matet ang mutya na yon dahil sa sinabi sa akin ni Nana Helga. Mukha kasing malakas pala ang kapangyarihan noon laban sa mga aswang. Gusto ko sanang dumiretso agad noon sa landlady ko, kaya lang eksaktong pag-uwi ko pa sa bahay ay naabutan kong hinihintay ako ni Louie. Aalis ka pare? Saan ka naman pupunta? Balak kong bumalik na sa Maynila pare. Doon na lang ako maghahanap ng trabaho. Total, mas mataas naman ang sahod doon. Nagpunta lang ako rito dahil para magpaalam sa'yo. Bakit? Hanggang ngayon ba pare, takot ka pa rin? Kahit ilang buwan na ang nakalipas simula nung huling guluhin tayo ni Ka Ernie? Pare, ang sabi naman sa akin ng isa nating kasamahan dati, wala na raw sila rito. Lumipat na sila sa ibang lugar. Isa pa, sabi rin sa akin ni Nana Helga, hindi naman daw talaga nananatili sa isang lugar lang ang mga aswang. Lalo pa at may nakakaalam ng tungkol sa pagkatao nila. Hindi ko pa rin magawang makatulog ng maayos sa gabi pare. Pakiramdam ko binabantayan pa rin ako ni Ka Ernie. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako sa kanila. Lalo na't ano pare? May problema ba? Parang bigla akong kinabahan noon sa paraan ng pagkukwento ni Louie. Naisip ko agad na baka sinusugod na naman siya ng aswang. Pare, ano kasi, nabuntis ko yung girlfriend ko. Kaya ngayon, balak na naming magsama. Ano? Akala ko ba wala kayong balak na magkaanak? Wala eh. Biglaan ang naging mga pangyayari. Ilang buwan na rin kasi siyang sa bahay ko natutulog. Simula nung sugurin tayo ng aswang. Alam kasi ng girlfriend ko na natatakot ako, kaya sinamahan niya ako. Kaso yun nga, lagi kaming nauuwi sa... Alam mo na. Iba ka talaga pare. Akalain mo yun? Magiging tatay ka na. Sa bagay, wala naman tayong magagawa. Nandyan na yan eh. Congrats na lang sa inyo. Ang totoo niyan pare, ang sabi ng girlfriend ko, ilang gabi na raw siyang nagigising ng balisa. Pakiramdam niya raw inaaswang siya. Kaya hindi ako mapakali. Malaki ang hinala kong si Ka Ernie yun. Hindi pwedeng mapahamak ang girlfriend ko tang magiging anak namin. Huwag kang mag-alala pare. Eto, tanggapin mo. Miss Anne, iniabot ko noon kay Louie yung mutsyang ibinigay sa akin ni Aling Matet. Sinabi ko sa kanya effective yon dahil yon ay kayang sakta ng aswang na magtatangkang lumapit sa kanila. Poprotektahan niya na magiging anak mo pare. Sana sa pamamagitan niyan mabawasan na kahit papano ang takot na nararamdaman mo. Pero paano ka pare? Paano kung balikan ka ni Ka Ernie at ng mga kalahi nila? Hindi ko alam pare. Basta kunin mo na yan. Sa tingin ko naman, hindi na nila gagawin yun. Isa pa, ito na lang ang magagawa ko para makabawi sa'yo dahil sa ginawa kong pandadamay sa'yo sa kalokohan ko. Maraming salamat sa'yo pare. Matapos pong umalis si Louie sa lugar namin sa Cavite, nawalan na rin kami ng kontak sa isa't isa. Ganun pa man, ay hindi naman ako nagsisising ibinigay ko yun sa kanya. Dahil hindi naman malalagay sa alanganin ang buhay nila ng pamilya niya kung hindi dahil sa akin. Pero simula noon, naging maingat na lang ako sa mga kinikilos ko. Mas naging aware din ako at sensitibo sa pakiramdam ng ibang tao para hindi na ulit ako magkamali gaya ng nagawa ko kay Oka noon. Sa kabutihang palad naman, naging maayos na ang lagay ko. Hindi naman ako ginambala pa ulit ng aswang o ng kahit sino man na kalahi ni Oka at Ka Ernie. Mukhang sa paglipas ng panahon ay nagawa na rin naman nila akong patawarin sa kasalanang nagawa ko sa kanila. Ganun pa man, hindi ko na siguro makakalimutan pa ang pangyayaring ito sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin pinagsasasabi sa kahit na sino, kahit sa sarili kong pamilya. Talagang sa inyo lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ito sa sobrang kaadikan ko na rin siguro sa inyong channel. Siya nga pala, may isa pa akong kwentong nais na ibahagi sa inyo. Tungkol naman sa naging karanasan ng landlady ko noong si Aling Matet na nagawa niyang ibahagi rin sa akin nang minsan kaming magkakwentuhan.
Tungkol sa kung paano niya nakuha ang mutyang yon mula sa magaling daw na albularyong tumulong sa kanila noon ng anak niya. Pero siguro sa susunod ko na yun ikukwento sa inyo. Sa mga listeners po, comment lang po kayo kung gusto nyong ipadala ko rin ang kwento ni Aling Matet dito sa Kwentong Takip Silim. Babasahin ko po yon. Minsan, kailangan nating painumin ng napakapait na mga gamot ang mga mahal natin sa buhay upang gumaling. Kung hindi natin ito gagawin, maaaring lumala ang sitwasyon at tuluyan silang mapahamak. Subalit, paano kung mas matinding pait pa kesa sa simpleng gamot ang hinihingi ng pagkakataon? Paano kung kailangang dumanas ng matinding hirap ang mahal mo sa buhay upang makaligtas mula sa isang masamang tao o elemento? Magagawa mo kayang iparana sa kanila ang ganong kalupitan? Sa ating episode ngayong araw, alamin natin kung ano ang naging pasya ng ating letter sender nang maharap sa ganitong pagkakataon. Ano ba ang ginawa niya nang umuwing wala sa sarili ang kanyang kapatid? Ano naman ang kinahantungan ng kanyang naging pasya? Yan ang ating masasaksihan dito lamang sa Kwentong Takip Silim. Kumusta po, Miss Anne? Itago niyo na lang ako sa palayaw kong Jeboy. Nasa Negros Oriental ako ngayon pero galing po talaga ako sa probinsya ng Sorsogon. Doon din po sa kinalakhan kong probinsya nangyari itong ikukwento ko noong 1996. Nangyari po ito noong 18 anyos pa lang ako, habang 15 naman ang kapatid kong si Pia. Isang gabi, nagtaka na lang kami nang hindi umuwi ang nanay naming si Marisa. Hinanap na namin ito sa buong lugar namin at maging sa mga karatig baryo. Pero wala talaga. Hinala ko, tuluyan na itong sumama sa kinababaliwan niyang lalaki. Matagal na rin kasi siyang may kalaguyo, kahit noong buhay pa si Tatay Istong. Subalit, iba ang iniisip ni Pia. Hoy Pia, ano ba't gising ka pa? Maghahating gabi na oh. Maaga ka pa sa patahian bukas. Matulog ka na dun. Kasi, kuya, baka... Baka ano? Baka biglang umuwi si nanay? Ay naku naman Pia. Huwag mo nang hintayin yung haliparot na yun. Hindi na babalik yun. Masaya na yun dun sa bisig ng lalaki niya. Kuya, huwag ka namang ganyan. Nanay pa rin natin siya kahit gaano pa siya kasama. Oo na, sige na. Nanay na kong nanay. Pero hindi pa rin nun mababago ang katotohanan ng isa siyang malanding babae. Ang kababuyan niya ang dahilan kung bakit inatake sa puso si tatay. At hindi na babalik ang haliparot na yun dito sa bahay. Paano makakabalik? Wala naman tayong ginagawang paraan para mahanap siya. Anong wala? Puspusa na nga ang paghahanap ni na kapitan at ng mga tanod. Ilang araw na nilang ginagalugad ang gubat. Pero walang Marisa dun. Hindi naman sapat yun eh. Kulang pa yun para mahanap natin si Nanay Marisa. At anong gusto mong gawin? Lumapit sa bula ang albularyo na yon? Huwag ka nga masyadong nagpapapaniwala sa mga sabi-sabi, Pia. Pinapaasa mo lang ang sarili mo eh. Nakakapagtaka naman kasing biglang nawala si Nanay, kuya. Oo, may lalaki siya. Pero hindi naman niya magagawang iwan ang mga anak niya ng ganun-ganun lang. Kaya malakas talaga ang kutob ko na kinuha ng engkanto si Nanay. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Basta ako, susubukan ko ang lahat ng paraang pwede. Ewan ko sa'yo, bahala ka nga. Basta matutulog na ako.
Maaga pa ako sa sakahan bukas. Kinaumagahan pagising ko ng mga 6:00 na. Wala na si Pia sa bahay. Siguro ay nakaalis na papunta sa pinapasukan niyang patahian. O di naman kaya ay nasa gubat na naman ito at hinahanap si Nanay Marisa. May nakapagsabi kasing doon daw huling nakita si Nanay. Kaya may hinala si Pia na naroroon talaga ito. Baka nga raw binihag o inakit ng isang engkanto. Pasado 10:00 naman ay lumakad na ako papunta sa sakahang pinagtatrabahuhan ko. Naglalakad ako noon sa may bukana ng gubat. Bagamat hindi ako papasok doon. Nasa kabilang dako kasi ng baryo namin ang koprahan. Pero nakita kong tumatakbo ang isang batang anak ng kapitbahay namin. Kita kong takot na takot ito. Animoy, may nakitang ikinawindang sa gubat. Teka, si Kakay yun ah. Anong problema nun? Parang nakakita ng multo. Kakay! Hoy! Kakay! Kakay! Kuya Jepoy! Kuya Jepoy! Kayo pala! Ano bang nangyari at tumatakbo ka? Haha! Ay, wala po! Wala! Ano ba kasi nangyari sa batang yan? Ay, makaalis na nga. Hinayaan ko na lang si Kakay noon na tumakbo palayo kasi hindi ko naman siya makausap ng maayos. Tapos, tumuloy na ako sa sakahan at binabad ang sarili ko sa trabaho. Gusto ko lang talagang alisin muna sa isip ang tungkol sa pagkawala ni Nanay, pati na ang samaan namin ng loob ni Pia. Naisip ko nga, uwian ko na lang kaya ng paborito niyang pulang bayabas ang bunso kong kapatid. Ang kaso, wala akong nadatnang Pia pag-uwi. Dapat kasi ay nasa bahay na siya ng pasado 3:00. Pero mag-5 na ay wala pa rin siya. Iniisip kong baka may tinatapos lang na tahiing damit sa trabaho. Pero lumubog na lang ang araw at sumapit ang 6:00 ay wala pa rin si Pia. Aalis na sana ako para magpatulong sa mga taga-barangay na hanapin ang kapatid ko. Nang bigla naman siyang dumating. Pia? Pia, saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang? Teka, dahon ng katsubong tong hawak mo ah. Aanhin mo yan. Tsaka, bakit ang dungis mo? Pia! Hoy! Pia, ano ba? Galit ka pa rin ba sa akin? Hoy! Takang-taka ako sa kinikilos ni Pia noon, Miss Anne. Tuloy-tuloy at tulala lang siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto. Tapos ay binagsakan pa ako ng pinto. Oo, nagkakatampuhan kami dati pa lang. Pangkaraniwan naman yun sa mga magkakapatid, pero mabilis din namang nawawala ang tampo ni Pia. Hindi siya nagagalit ng ganoon sa akin. Isa pa sa pinagtaka ko ay napakadungis ng kanyang damit. Lalo na sa bandang likod. Kinakatok ko ang kanyang kwarto. Pero hindi talaga niya ako pinagbubuksan o iniimik man lang. Hindi na nga ako nakapagluto ng hapunan noon gawa ng matinding pag-aalala. Hanggang sa sumapit ang 9:00 ng gabi.
Sino ba yan? Gabing-gabi na eh. Jeboy! Jeboy, ako to. Si Nilo. Si Mang Nilo? Ano namang ginagawa ng albularong yan dito? Jeboy! Teka po, Mang Nilo. Magandang gabi sa inyo, Jeboy. Magandang gabi rin ho, Manong. Ano ho bang atin? Ano, Jeboy? Tungkol sana sa kapatid mo. Nag-aalala na rin kasi yung may-ari ng patahian eh. Sakto namang madadaanan ko ang bahay nyo. Kaya ako na nagpresentang pumunta rito para mangamusta. Isa pa, hindi maganda ang pakiramdam ko rito sa bahay nyo nang matanaw ko kaninang hapon. Teka ho, Manong. Paisa-isa lang, mahina ang kalaban. Ano ho bang ibig nyo sabihing masama sa bahay namin? Iho, nag-aalala ang mga taga ron sa patahian kung bakit hindi raw pumasok si Pia kanina. Ayos lang daw ba siya? Hindi pumasok? Paanong hindi pumasok? Kakauwi niya lang kaninang bandang 6:00. Ha? Hindi raw dumating dun kanina eh. Andito ba siya ngayon? Oo, nasa kwarto niya. Pero may kakaiba ho sa kanya eh. Hindi ako kinikibo. Tapos parang tulala nung dumating. Ang dungis din ng damit na para bang natumba pahiga sa kung saang putikan. Jeboy, hindi talaga maganda ang nararamdaman kong presensya rito sa bahay niyo. Pwede ko ba siyang makita kahit saglit? Sige ho. Tuloy ho kayo. Pinapasok ko nga sa bahay ang albularyong si Mang Nilo. Napakaseryoso ng mukha nito. Tapos, pansin ko rin ang bitbit niyang putikang sako ng harina. Hinuha ko mga halamang gamot at iba pang gamit sa kanyang hanap buhay ang laman nun. Dumiretso kami sa harap ng pinto ng kwarto ni Pia. Kumatok ako. Ngunit walang tumugon. Kumatok uli ako at sinabi kong nandirito si Mang Nilo. Doon na ako nagulat kasi bigla na lang kumalabog ng malakas ang pinto. Yun bang tunog na may kung anong mabigat na hinagis sa likod nito? Nabahala ako. Kaya napilitan akong buksan ang kwarto ni Pia gamit ang susi. Ayoko sanang gawin yon bilang respeto sa kapatid ko pero hinihingi na kasi ng pagkakataon. Pagkabukas ko ng pinto ay agad kaming sumilip ni Mang Nilo. Pareho kaming napaatras nang magsumigaw si Pia at pilit sinasarado ang pinto. Lumabas kayo! Alas! Huwag niyo ako lalapitan! Mga demonyo kayo! Labayan niyo ako! Tigilan niyo ako! Ah! Pia, ano ba nangyayari sa'yo? Hoy! Pia! Alas! Pia! Hoy! Jeboy, hayaan muna natin siya. Ang mahalaga ay nakita ko ang kapatid mo. Mukhang tama nga ang hinala ko. Hinala? Posibleng hindi na yan ang kapatid mo. Pinagsasasabi niyo, Manong. Jeboy, huminahon ka. Makinig kang mabuti sa akin. Alam ko namang hindi ka naniniwala sa mga ganito. Pero pakiusap. Sige, makikinig ako. Siguraduhin niyo lang na hindi katarantaduhan yung sasabihin niyo, ha? Totoo nga ang sinabi mo. Madumi ang likurang bahagi ng damit ni Pia. Mukhang natumba nga siya pahiga sa lupa o putikan. Malinaw din na wala siya sa sarili. Sabi ko rin kanina, di ba? May masamang presensya rito sa bahay niyo ngayon. At higit sa lahat, nagwala siya nang malamang nandito ako na isang albularyo.
Diretsuhin nyo na nga ako, Manong. Maaaring kinuha ng engkanto ang kapatid mo at pinalitan ng huwad na kopya. Ano ka mo? Natumba siya sa gubat nang mawala ng malay. Pinalitan ng kopya ang katawan niya. Pero pinasuot din sa kopya ang damit ng kapatid mo. At takot siya sa akin kasi alam niya ang kaya kong gawin. Hindi man ako naniniwala sa mga engkanto, ay nabahala ako sa mga sinabi ng albularyo, Miss Anne. Naalala ko rin kasi si Kakay, yung nakita kong batang tumatakbo sa gubat. Doon din kasi banda ang daan papunta sa bayan kung nasaan ang patahian. Kumbaga, kailangan pang lumusot ni Pia sa gubat na yon para makarating sa may bayan. Kung ganun, Manong, anong gagawin natin? Mababawi pa ba natin ang kapatid ko? Tatapatin kita, Jeboy. Kaya kong patayin ang engkantong kumuha kay Pia. Ang problema, mababa lang ang pag-asang maibalik natin ang kapatid mo. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan ko pa rin ang lahat ng aking makakaya para mabawi natin siya. Hindi nga lang ako nangangakong magtatagumpay tayo. Basta, gagawin natin ang lahat bago lumubog ang araw bukas. Lumubog ang araw bukas? Oo. Kapag lumubog ang araw bukas at hindi pa rin natin siya nababawi, ibig sabihin bigo tayo. Wala akong ibang magawa noon kundi ang magtiwala kay Mang Nilo. Wala kasi talaga akong alam sa mga ganong kababalaghan at hiwaga, Miss Anne. Una niyang iminungkahi ay magpausok kami ng insenso at halamang gamot sa buong bahay. Hindi ko agad nalaman kung anong halamang gamot yon kasi tinadtad na dahon na ang kanyang nilabas. Mahigpit din niyang bilin na takpan ko ang ilong at bunganga ko. Hindi ko raw kasi pwedeng malanghap ang usok na para sa engkanto. Kumuha si Mang Nilo ng 2 paso sa kanyang bahay. Nilagay niya ang isa sa tapat ng pinto ng kwarto ni Pia at ang isa naman ay sa may bintana nito. Pagkatapos, sinindihan ng albularyo ang mga ito pagsapit ng hating gabi. Nagtakip kami ng mga ilong at bunganga namin. Kumalat ang usok sa bahay at bakuran. Sa atas ni Mang Nilo, ay lumayo ako ng mga 10 metro mula sa bahay. Kita ko siyang lumuhod ilang metro mula sa harap ng bintana ni Pia. Saka nagsimulang mag-usal ng dasal. Pakawalan mo ang kaluluwa ng batang ito sa ngalan ng makapangyarihang Panginoon. Isauli mo sa amin si Pia. Palayain mo si Pia. Palayain mo! Pia, ayos ka lang ba? Pia, ayos ka lang? Pia! Huwag kang mag-alala, iho. Maya-maya lang ay tuluyan na rin siyang makakatulog. Kailangan nga lang nating ulitin ang pagpapausok bukas ng 6:00. Tapos 12:00 rin ng tanghali. May mga gagawin din akong hakbang para sa panggagamot. Sigurado ho ba kayo, Mang Nilo? Basta magtiwala ka lang, Jeboy. At magdasal. Tunay nga at nakatulog naman si Pia makalipas ng mahigit 1 oras.
Nagpaalam din ng albularyo na uuwi muna at babalik na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Ako naman ay hindi makatulog ng maayos. Doon na ako naglatag ng banig sa kwarto ng kapatid ko kasi ayaw kong iwan siya ng matagal. Napansin ko rin sa lapag ang 2 dahon ng katsubong. Mga dahong bit-bit ni Pia nang dumating. Tuyot na ang mga ito dahil sa usok, pero napansin kong kahawig ang mga yon ng pinausukang halamang gamot ni Mang Nilo. Kinaumagahan, bumalik nga si Mang Nilo. Dala pa rin ang kanyang sako at meron ding bitbit na iilang tangkay ng bayabas. Pinausukan niya ulit ang bahay at nagdasal. Pagkatapos, nagulat ako nang puntahan niya si Pia. Tsaka inorasyonan. Pinaghahampas niya ng tangkay ang kapatid ko habang galit na kinakausap. Tama na tong laro mo. Demonyong engkanto ka. Ibalik mo na sa amin ang batang ito. Ibalik mo na sa amin si Pia. Dahil kung hindi, hindi kita titigilan. Ito pa! Ito ang nararapat sa'yo! Manong, anong ginagawa nyo? Nasasaktan si Pia. Manong, tama na! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Magtiwala ka lang sa akin. Kailangan kong gawin ito, Jeboy. Kailangan kong gawin ito para maibalik ang kapatid mo. Pero Manong... Tandaan mong hindi na si Pia ang isang ito, Jeboy. Hindi na ito ang kapatid mo. Ibalik mo sa amin si Pia! Ngayon na! Aray! Tama na! Tama na! Tama na! Tanggalan mo na ako! Maribaw ka! Tama na! Pia... Halos 1 oras ding pinaghahampas ni Mang Nilo si Pia noon, Miss Anne. Awang-awa na nga ako sa kapatid ko, pero tiwala naman akong yun lang ang tanging paraan para maibalik si Pia sa amin. Isa pa, alam ko naman sa loob-loob ko na hindi si Pia ang nakikita ko. Nang matapos ay punong-puno na ng mga latay ang kanyang katawan. May konting bahid ng dugo rin sa kanyang banig. Wala pa rin akong napansing pagbabago sa kapatid ko. Tulala pa rin ito at hindi umiimik. Noong mag-aalas 8 naman ay pinagkape ko muna si Mang Nilo. Yun lang kasi ang kaya kong ibigay sa kanya, lalo't hindi naman kami mayaman. Subalit, naputol ang usapan namin nang biglang may kumatok sa pinto. Sino yan? Kuya Jepoy! Ako po to! Si Kakay! Sandali lang. Oh, ano kailangan mo? Andyan po ba si Ate Pia? May pinabibigay kasi si nanay. Ipapatahi raw sa bayan. Ha? Oo, nandito si Ate Pia mo. Pero hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon eh. Hindi siya makakapunta ng bayan. Ay, ganun po ba? Sige, sasabihin ko na lang po. Kamusta ka, Kakay? Ikaw pala yan. Maganda ba gising mo ngayon? Mang Nilo? Bakit kayo nandito? Kakay, may problema ba? Kuya, aalis na po ako. May halimaw! May halimaw! Ano bang problema ng batang yun? Kahapon pa yung ganun ah. Masyadong masalimuot ang araw na yon, Miss Anne.
Pagkatapos kasing kumain ay bumalik na sa panggagamot ang albularyo. Napakasakit para sa akin na makitang pinaghahampas niya ng tangkay ang kapatid ko. Si Pia naman ay nagiging bayolente na rin at pumapalag kay Mang Nilo. Huminahon lang siya ulit matapos pausukan noong 12:00 ng tanghali. Mga bandang 1:00, tulog si Pia noon. Dumating ang nanay ni Kakay na si Aling Martha. At nagtatanong kung bakit daw ba parang takot na takot ang kanyang anak. Paulit-ulit daw nitong sinasabing may halimaw. Pero umuurong ang dila kapag tinatanong kung sinong halimaw. Kaya naman sinabi ko sa Ali ang nakita ko sa may gubat ng nagdaang araw. Sinabi kong baka may nakitang nakakatakot si Kakay doon. Pagpatak ng 5:00 ng hapon ay sinabihan na ako ni Mang Nilo na malapit nang lumubog ang araw. Ang problema, mukhang hindi pa rin isinusuko ng engkanto ang kapatid ko. Talagang matigas ka, ha? Talagang matigas kang hayop ka! Ayoko na! Tama na! Tigilan mo na ako! Halimaw ka! Tama na! Tigilan mo ako! Dahil kung hindi, sasabog ang lihim mo! Pumapalag ka talaga, ha? Pumapalag ka talaga? Hindi kita titigilan hanggat hindi ka namamatay! Mamamatay ka! Ano ba? Mamamatay ka! Ayoko na! Tama na! Wala pa rin ho ba, Mang Nilo? Hindi pa rin ba natin maibabalik si Pia? Matigas talaga ang isang to, Jeboy. Ganito na lang. Bilisan mo. Kunin mo yung langis ko sa bahay. Nag-iisang malaking bote lang yon na nasa altar. Kunin mo yon at dalhin mo dito. Madali ka! Opo, Mang Nilo. Iniwan ko si Mang Nilo na sinisindihan ng mga pasong may insenso at halamang gamot. Kumaripas ako papunta sa kanyang bahay. Tsaka kinuha ang sinasabi niyang bote ng langis. Napahinto akong saglit sa bakuran nang mapansin kong napakaraming katsubong doon. Agad naman akong tumakbo pabalik sa bahay, subalit malayo pa man ako ay bigla akong sinalubong ni Aling Martha. Jeboy! Jeboy! Aling Martha! Pasensya na po. Aling Martha, nagmamadali ho kasi ako eh. Halika muna rito. Bilis! May kailangan ka malaman. Po? Ano po ba yun, Aling... Si Nilo. Huwag kang magtitiwala sa kanya. Isa siyang demonyo. Ano pong... Nagsalita na si Kakay. Nakita raw niyang nilalapastangan ng lintik na albularyong niya ng kapatid mo sa gubat. Kahapon daw ng umaga. Ano ka mo? Pero... Jeboy, huwag kang magtitiwala sa hayop na yon. Bilisan mo. Ilayo mo siya sa kapatid mo. Sige na. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako sa barangay. Tapos susunod na kami ron sa inyo. Miss Anne, kulang na lang ay lumipad ako para makarating agad sa bahay. Tanaw kong umuusok na ang bahay namin, ngunit hindi ito yung usok na nagmumula sa mga paso. Sinunog ng demonyo ang bahay namin. Pia! 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 Pia, sumagot ka! Pia! Pia!
Miss Anne, nadamay nga si Pia sa pagkaabo ng bahay namin. Habang nagluluksa ay napagtanto ko rin kung gaano ako kahangal. Kung gaano ako katanga at naniwala ako sa panlilinlang ng albularyong demonyo. Ang halimaw na gumagamit ng masamang halamang gamot ng katsubong para lalong sirain ang isip ni Pia. Kaya naman hindi ako tumigil noon sa paghahanap sa kanya. Ginalugad ko ang buong baryo namin at ang katabi nitong gubat. Hayop ka! Hayop kang demonyo ka! Pagsasamantalahan mo yung kapatid ko! Tapos ano? Tapos pahihirapan at papatayin mo? Hayop ka! Demonyo! Teka, Jeboy! Magpapaliwanag ako! Makinig ka muna sa akin! Ang kapatid ko, si Pia! Hindi ba siya nagmakaawa sa'yo, ha? Nagmakaawa siya sa'yo! Pero hindi ka nakinig! Kasi halangang bituka mo! Jeboy, makinig ka naman, ano ba? Ilayo mo yung patalim. Matalas yan. Patawarin mo na ako. Sige na. Hindi. Itong bagay sa'yo. Ito pa. Masunog ka sa impyerno. Napatay ko nga po sa saksak si Mang Nilo noong araw na yon, Miss Anne. Ang totoo, kalalaya ko lang noong 2021. Nakulong ako ng mahabang panahon dahil sa pagpatay ko sa albularyo. Pero kung akong tatanungin, ayos lang. Ang mahalaga, naipaghiganti ko ang kapatid ko. Naipaghiganti ko si Pia. Ang kapatid kong hindi ko man lang naipagtanggol noong kailangan niya ako. Sa ngayon ay nandirito na nga po ako sa Negros Oriental. Sinusubukang bumuo ng isang bagong buhay bagamat hindi ko na iniisip na bumuo ng sariling pamilya. Hihintayin ko na lang ang aking kamatayan kung kailanman ito itinakda ng Panginoon. Hanggang dito na lang po. Gumagalang, Jeboy. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Dara Constantino. Sana girl, makamove on ka na sa heartbreak mo. Kay Roxy Petzold, Ja Barakiel, Laling Cruz, Liza Sachi, Henry Navarro, Rhea May Lasco, Emmanuel Garcia, Luz Dantes, Andro Luyan, Simon, Daniel. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment mula kina Nanette Panessa at Nene Baloyo. Sabi ni Nanette, "Good morning po KT at ST from Abu Dhabi. Inaabangan po namin lagi ang mga kwento nyo habang nagtatahi po kami sa shop namin. Shoutout naman po sa mga kawork ko sa Al Hudayriyat Tailoring Shop. Sana tama yung pagkakasabi ko. Al Hudayrat Tailoring Shop. Ingat po kayong lahat. Lagi po kaming nakaabang sa mga kwento nyo. God bless you all." Sabi naman ni Nene, "Hello po KT team. Happy listening all the way from Hong Kong. The best po ang mga content nyo. More power po and God bless everyone." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.